13,855. Yan ang laman ng aking alak. At ituturo ko sa inyo kung paano ko ba naabot ang 13,855. Yan ay sarili na nating pera na hindi nanggaling sa utang at nanggaling lamang sa maliit na kapital ng ating alak. Yan yung ating pinagpursigan mapalaki kasi talagang alam naman natin na fast moving item ang isang alak. At ituturo ko sa inyo kung paano ko ba napalaki ang aking alak na umabot siya ng 13,855. Alam naman natin sa mga nagtitindahan kung gaano kalaki ang puhunan sa alak. Ayan, hindi naman natin kailangan ng malaki ang puhunan, basta ang importante ay meron tayong masisimulan. Ayan, nang hindi galing sa utang. Kasi ako talaga ay ayaw ko ng utang. O yung puhunan ko ay uutangin ko kasi alam naman natin na doon lang mapupunta lahat ng ating mga tutubuin o doon lang mapupunta yung ating tubo. Kasi kapag ka nagsimula ka sa utang, yun na sunod-sunod na, lagi na lang ang iisipin mo kung mayroon kang bagong gustong bibilin sa iyong tindahan o idadagdag ay kailangan mo ng puhunan at iisipin mo ngayon kung saan ka kukuha. Ang number one choice kasi ng ibang tindahan ay umutang. Ako kasi hindi ganun yung aking nasa isip. Ang iniisip ko kasi lagi ay kahit na maliit ang aking puhunan o maliit ang aking mabibiling alak basta nanggaling sa aking sariling pera. Kasi wala na akong iisipin na babayaran o wala na akong iisipin na utang. Paano kung yung alak mo ay hindi ganun kabenta at kailangan mo magbayad araw-araw, di nadamay na rin yung ibang mga item na nandito sa tindahan mo. Ganon kasi yung aking kalakaran sa pagninegosyo na ayaw kong umutang. Ayan yung aking talagang gustong sabihin sa inyo na kapag ka nagninegosyo ka ay yun ang iiwasan natin, ang umutang. Kasi sa alak ko, dito ako nagsimula. Bumili lang ako ng paisa-isa hanggang sa meron ako na benta, ibibili ko na naman. Ganun lang yung aking naging diskarte. At kapag nakabuo ako kunyari ng isang bilog na tubo, ibinibili ko, dinadagdag ko lang. Ganun lang yung aking simula. Hindi naman ako nagsimula sa malaking puhunan kaagad sa alak. Bumili lang ako ng isang 750 o hindi isang litro o isang bilog. Ganun lang ang ginagawa ko sa pagbili ng alak. Hindi ako basta-basta bumili ng isang box agad para kumita at para naman marami akong stock. Ginawa ko lang yun kasi alam naman natin na araw-araw ay namamalingki tayo. Kaya ganun yung naging diskarte ko para makapagparami tayo ng mga alak. At ngayon nga ay umabot tayo ng 13,855. Yan na yung laman ng ating alak. At ang kagandahan lang kasi dito sa aking diskarte ay sarili ko ng pera ang lahat ng ito. Wala na akong iniisip na bayarin. Ayan. At malinaw na meron na tayong 13,855 pesos sa alak pa lamang yun. Meron pa rin tayong sigarilyo at aabot nga siguro naman yung sigarilyo natin ng mga 10K. Yan yung tansya pa lang natin at mamaya mabibilang natin yan kung magkakano na banlaman ng ating alak. Kasi ito binilang ko at meron na nga tayong nasa 13K. Ayan. Kasi alam ko naman sa mga ibang nagtitindahan na mas marami pa silang tindang alak o mas malaki pa yung amount ng alak nila. Ito ay sinishare ko lamang kung paano ako nagsimula sa alak. Ayan. Kasi talagang na-proud din naman ako na hindi ko siya nautang. Ayan, nagsimula lang tayo sa paisa-isa. Yun yung unang binili natin hanggang sa papalitan lang natin pag nabili. Ganun lang yung naging diskarte. Ayan guys, yung magandang diskarte sa pag-aalak. At ngayon nga ay aayusin natin sila at i-display natin sila ng maayos. Pupunasan natin sila para naman magandang tignan. Ayan guys, tara at linisan muna natin sila. At ayan nga guys, magdi-display na tayo ng ating mga alak. At ito nga yung ating emperador. Para magandang tignan at puno yung ating
At ayun nga guys, nailagay na natin yung ating mga alak. At ngayon ay ayusin natin. At ito nga guys, katatapos lang natin mag-display ng ating mga paninda at mag-ayos, magpunas-punas. At ito na nga yung kinalabasan ng ating paglilinis ng ating tindahan. Maganda talaga kung maayos, malinis, kasi magandang tignan na sa ating mga customer at makikita kaagad nila yung ating mga paninda. Yan yung isang kagandahan kung talagang malinis, maayos ang ating tindahan. At ito nga yung ating mga paninda na inayos ngayon. Papakita ko na sa inyo guys. At ayan nga guys, na-share na naman natin kung paano ba tayo nagsimula sa isa, sa naging dalawa, naging tatlo, yung ating mga bentang alak. At ngayon nga ay umabot na ng 13,855. Yan na yung laman nga ng ating alak. Alak pa lamang yan at marami pa tayong iba na paninda na talagang napaparami na natin ngayon. Talagang sana soon ay makakapag-wholesale na tayo ng ating lahat ng paninda, kasi sa ngayon ay nakakapagsimula pa lang tayo sa noodles. At yun nga ay susunod nga sana natin yung mga kape, kaso nga lang medyo may kataasan na rin yung presyo. Halos na sa 2,000 plus din yung isang box ng ating mga kape, mga twin pack. Yun yung kasing mga kadalasan gusto ko talagang i-push talagang, kaya naman pinagpupursigihan ko mapalaki itong ating tindahan at sana'y maging mini grocery o convenience store. Ganun ang target natin at sana ay mangyari yon this year. Kaya naman talagang tinututukan natin itong ating tindahan na mapalaki. Ayan guys, at sana naman natutunan nyo yung aking diskarte kung paano ko ba napaabot ng 13,855 ang ating alak. At talaga namang napakalaking pera na rin yon, at ito ay sarili nating pera, hindi nang galing sa utang, kung hindi nang galing sa isang pirasong mga alak. Ayan, tagi isang piraso kada item ng ating alak, kunyari bilog, 4, emperador, yung mga malilit na size. Ayan, diyan tayo nagsimula sa paisa-isa hanggang sa naparami nga natin. Yun yung ginagawa talaga natin at masasabi natin na talagang okay ang diskarte natin at kita naman natin yung kinalabasan. Ito na, marami na nga, naging 13,000 at yung ating Red Horse nga bumili rin tayo ng isang case. Yun yung naging diskarte natin guys. Ayan, maraming salamat at sana may natutunan ka sa aking video ngayon. At wag mong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para marami matutunan at marami tayong ma-share sa iyong mga kaibigan. Ayan, maraming salamat!